Texer siya. Hindi pinag-aaral yung mga bata para hindi lumabag sa kanyang mga utos. At pag lumabag, pinarurusahan. Opo, ma'am. Yes, Mr. Mr. Chair. Reza, if I may, short interjection lang. Meron kang pinabit dito, sinabi mo, he was able, referring to Haring Aguila. Yes po, sir. He was able to change and comfort and contort his voice into different person. Yes po, sir. Anong different person? Yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital, at biglang dumating din po si Jiren Skelario. Oh. Pagdating niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, Jerez, kaya mo magboses babae, boses katsila, sampul. Ha? Kaya? Sige. Kaya? Ano? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird, kiahaw." Kiahaw na bird, no? Kind of bird. "Let the bird sing." And unexpectedly, a bird sang. Yes po, Ito sir. yan, pumunta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta. Sabi niya, tingog langgam kiyahaw, at may tumunog na naman din na ibon. Okay ah. There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, sabi niya. Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit kaya naging diehard? Noon po yun, sir. Noon yun? Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Sit down, Risa. Well, Salamat kay Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin niyo doon sa plano niyan? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. So pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up yung Opo. mga akusasyong ini-investigate. Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod doon sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo nakumbinse noon na sumama? Dahil po sa mga insidenteng Opo. binasa ni Chair sa affidavit nyo. Opo, ma'am. Salamat po, Ms. Riza. Mr. Chair, isang follow-up question po kay Mr. Galanida at isa po Yes. Ms. Labi kung maaari. go ahead. Salamat kay Mr. Chair. Kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo, sige Mr. Galanida, sa record Yes, po po. ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, marami pong nawawalan ng kamag-anak.
po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa O sementeryo? hindi ko kung ilan sila. Kayo naman Kasi po, bago lang yun po ang nung una starting until I think only 2023, pero before that pupunta naman doon naman ilibing sa Barangay Siring na sementeryo. kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Ilan po nakalibing sa Okay. sementeryo? Pwede mo Bisaya. Pwede. Kung tinuod pa nga, ngayon ko nga ako Diyos, dili na ako maabot sa punto nga ni ma'am. 23 years old pa man ko. Dili. 23? 22 mo, 23 pa nga ako nagwero po. Oh, Sorry mo. okay. At pakiulit nga, ang sinabi mo kay translate ko na Tagalog para maintindihan ng lahat. Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako Diyos, dili na ako maabot sa punto nga may ani ko. Na 23 years old pa man ko. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Hindi, sir. At Hindi- Mr. hindi Chair, ako. umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Anyway, Mr. Chair, Yes. kung maaari, Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon bukas or kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. Ma'am, pwede po tanungin natin yung mga bata dito sa sa likuran. Sino po yung nasa likuran na tinutukoy nyo? Hindi ko alam kung anong pangalan. May dalawang bata dito parang gustong Bata yan na Oo. taga-kapihan. Dala ninyo yan, dala ninyo. Isa po silang mga witnesses kasi yung isa na-release dati po sa inihingi namin na habeas corpus at isa ka din lumayas sa sabi ko po nandun sa kamay ng LGU at saka DSWD. Mr. Chair, sa pagkaalam ko po, yung original na 8 tumakas, pinakasuhan ng Socorro Bayanihan Services ng kanilang mga magulang na nasa kanila pa sa kapihan para mabawi yung mga bata. At yung isa nga po ay naibalik sa kanilang magulang at yung 7 natira ay talagang humiling ng sakyolo na manatiling malaya at nananawagan sa kanilang mga kababata na nasa kapihan pa na tumakas din dahil wala daw silang kinabukasan doon. Kung bibigyan daan ng chair yung pagsasalita ng 2 pang bata, nagtitiwala naman ako na itatayo pa rin sa prinsipyo ng best interest of the child at idadaan sa tamang proseso sa kamay ng DSWD na hindi lang ihaharap ng ganyan-ganyan lang ni na Senyor Aguila sila sa komite. Mr. Chair, I think Mr. Go Chair, ahead, Senator Tolentino. we agree with Senator Ontiveros that there should be a process concerning this. Kababasa ko lang itong letter coming from the Office of the Secretary ng DSWD. So there should be a process that it should likewise involve the Secretary of this committee to really ferret the credibility and the veracity of the statements to be given by the children coming from the anong pangalan? Bayanihan. So there has got to be a process for this, Mr. Chairman. Well, in the interest of fairness, no, as the chair, ako gusto ko talaga lahat magbigyan dito. Kung pupwede lang, pero yun nga, we are napipigilan tayo dahil may batas na nagsasabi na kailangan ipaprocess. Meron pag DSWD dito? Kaya nyo i-process ng mabilisan bago natin i-present kung gusto na talaga i-present? Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, Yes, yung isang bata ay na-release po due to isang posisyon ng batas through habeas corpus.
Yes, iba yung sinasabi mo na process yun ng korte. Ito process ito ng DSWD according to law na kailangan sundin para maprotektahan yung kanilang rights. So yung sabi mo na legal process, wala problema yun. Decided yun ng korte. Hindi namin kayo hinahabol na ibalik niyo yung mga bata doon sa kuwan dahil may desisyon ng korte na ibalik sa mga parents. So wala kami problema doon. Ang amin lang, kung gusto niyo i-present yan, ako as a chairman, gusto kong pagbigyan kayo dahil baka sabihin niyo, bias ako dito sa mga nag-akusap, kayo nagdidipisa sa sarili niyo, hindi ko kayo pagbigyan. Gusto ko sana i-process. Kaya tinatanong ko yung DSWD kung Asik Tumlaw, kaya niyo ba? kaya, dalawa yan, dalawa. 30 minutes. Dalawa po sila. Dalawa. Procedure po Kasi dyan. parang iniisip namin parang yung lang paratang sa amin yan ang palagi nagsasalita. We understand that. Well, naintindihan namin yan. Huwag ka mag-alala, naintindihan namin yan. Tinatanong lang namin itong DSWD, kaya? Magandang hapon po, Mr. Yes. Chair. Tama po yung nabanggit ni Senator Tolentino na nakasaad sa aming position paper with respect to the attendance of children in committee hearings. Napakahalaga po na magkaroon muna ng social preparation sa Yung preparation. bago Okay. po dumalo o ma-involve ang isang bata. How long will you do that? For the Para po sa social preparation, depende po iyan. Dahil kinakailangan na i-establish muna yung rapport between the social worker and the child. Hindi po madali dahil kinakailangan ding mag-usap at magkapalagayan yung pong social worker at yung bata. They're trying to prevent trauma, di ba? Tama po, Mr. Chair. So how fast can Isa you po do yan that? sa mga So you're looking at emotional security, developmental needs, etc. etc. Yung dalawa dito, kaya niyong gawin ngayon o it will take time? Mr. Chair, kinakailangan po ng oras para po sa pagsasagawa ng social preparation. Oh, okay, we are not forcing you to do that. We just would like to, this committee would like to get your recommendation for the record. What do you recommend? You process that or it's impossible for you to process right away because as you said, you need time to establish rapport between the social worker and the minor. So, anong recommendation mo? So that this the chair can roll that manifestation coming from the side of kapihan. Ano recommendation mo? We will take your recommendation. Mr. Chair, pwede naman po nating kunin yung bata, kausapin po ng ating social worker sa separate room, and then after that, doon po sa gagawin nating social preparation kasi kinakailangan i-explain doon sa bata anong importance ng kanyang pag-testify o pagbigay ng informasyon dito, yung kahalagahan ng pagsasabi ng totoo. Okay, ganito na lang. Magbigay ka ng social worker mo doon, kumsek, bigyan mo ng kwarto, mag-usap sila doon, then afterwards, you give me your recommendation, ha? Kung pwede bang iharap sa committee yung bata. Kung mag-recommend ka na, hindi po pwede, Mr. Chairman, we will follow your recommendation. Pag sabi mo pwede, it's up to your determination, okay? Kung interest ko lang dito, fair ako, ha? Fair ako, wala tayong pinapaboran. Sir Chair, siguro dapat kasama si Asik Dumlao plus no representatives coming from kapihan o bayanihan. So wala. WD at yung mga bata lang. Yung bata lang at DSWD, pag-usap sila. Yes, you want to say For something? the record, Mr. Chair, the parents are here. They can assist their children. They are here. Sa batas With po, us. DSWD ang nagpo-process nito, yung psychological evaluation, trauma prevention, etc. etc. So, yun po yung pinag-uusapan ngayon. So sila, Mr. Chair. walang problema, magtiwala kayo. Yan ang mandato ng DSWD, pangalagaan yung kapakanan ng mga bata. So, tiwala tayo sa kanila. Yusek, Asik, you can proceed now. You want to say something ba? Mr. Chair, maraming salamat po. Kasama po ng DSWD ang Council for the Welfare of Children. Very good. Titingnan po natin at siguraduhin nga po that the best interest of the children will be promoted and protected. In the person of Yusek Tapales po. Tapalis. How much time will you CWC need? is the attached agency of How much DSWD. time will you need? 2 hours, 3 hours?
Bayan kayo, basta you just report back to the committee kung anong recommendation nyo. Hintayin namin kayo. You have your time. Gano'n na. Yes, Mr. Chair. Thank you. You're no excuse. Samahan na nyo kung yung dalawang bata. Ako sa Babae ko sa If I may, Mr. Chair, yes. we request that the SWD from Socorro should not be included in the interview of the children kasi she is one of the complainants in the criminal case. Wala problema. against us. Huwag nyo isama yung taga-Socorro na disability, yung taga-national office yan. Central Office po ito. Central office yan, taga dito yan. Secretary. Huwag na lang yung pasamahin ha, yung local Socorro. CWC. CWC. Yes, go ahead ma'am. Para mag-start na kayo. Your excuse. Senator Risa, you want to continue? Please. Well, actually, Mr. Chair, isa na lang talaga or isa pa rin yung tanong ko eh. Kina Senyor Aguila, nahawa ako sa inyo, Chair. Mayat niya, muti ko nang siyang tawaging Haring Aguila. Pero Senyor Aguila ang gusto niyang itawag, ang tinatawag sa kanya dun sa kapihan. So, siguro tanungin ko na lang, minsan pa, para for the record, kasi ito naman yung tanong na nagpasimuno nitong investigasyon ng aming mga resolusyon. Nung tumakas yung mga bata, kinukop ni na Mayor at ng MSWDO, nauna ng inaksyonan ng NBI, ng IACAT, and then nakapag-investiga tayo dito ngayon. So Mr. Chair, itatanong ko ulit, itatanong ko kina J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, ganun din kay Janet Ahok, at kay Karen Sanico. Yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, may child marriage ba sa kapihan? Kasi meron po tayong di kukulang sa 4 na mga witnesses nag-a-attest dito sa child marriages sa kapihan. Kasama na po yung isang actual party to the marriage, si Elias Jane. Meron din po tayo, at ipinakita ko kanina, Mr. Chair, sa opening statement, isang official document na ang pamagat ay Family Planning Certificate, kung saan yung minor, 15 dun sa form, ay indicated na married ang civil status. At kayo po, Mr. Kilario, kayo po, Senyor Aguila, ang presidente ng SBSI on official record. Meron pa nga hindi tayo na pag-usapan, Mr. Chair, Senyor Aguila, na pinapa-family planning pa talaga yung mga minor de edad na babae na pinapakasal nyo sa mga lalaking of legal age. Na nalalagyan sila ng, ano ba yun? Implant para sa family planning. So, patuloy pa ba kayo nagde-deny na may child marriages na nangyayari sa Arco ni Noah? So, nangyayari nga po ba? Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Kilario? Hindi po nangyari. Mr. Galanida, nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan? Madam Senator, as far as I do not know anything about mayroong ganyan nangyayari sa kapihan. So ang sagot po ninyo ay walang child marriages na nangyayari sa kapihan? Walang child marriages sa Madam Senator. Kasi po, kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po. Miss Sa Janet, alam ko lang. sa pagkaalam nyo, isang tanong lang po ang akin, isang sagot lang po sa inyo. Hindi sa alam nyo, hindi. Ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o wala sa kapihan?
Sir, Ma'am Janet, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, meron ba or walang child marriages sa kapihan? As I would like to reiterate, as far as you know, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anumang seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayaw lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila nagsasabi hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng minor de edad. Nasabi nila, sinabi niyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal? Sarili kong anak ay ipinakasal. Kayo ma'am, anong sagot niyo sa tanong kung mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Walang kasal sa kapihan. Bago ko huling tanungin si Karen Sanico, Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may 2 apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinideny ninyo. Ang masabi ko po, yung walang kasalan tulad ng sinabi ni Janet, mayroon namang mga bata na hindi na tulad sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga parents wala kami po magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-obserbahin ko lang na yung muli, no, yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo, tulad nung sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir Sanico, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerez Kilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the 4 aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Mr. Chair. Usaa, after this hearing, you take custody, physical custody of the 4 contemptees. Huh? Mr. Chair, from the department. Yes, go ahead. Mr. Chair, Yusek T. yes, Mr. Chair, maybe just request for the committee, for the Senate to allow the respondents who are cited in contempt to attend the hearings in the Department of Justice will be scheduled in 2 weeks. Yes, we will just make the necessary communication, and USAA will take care of the transportation papunta dun sa hearing ninyo. Okay, thank you, Huh? Mr. Chair. Teka, and just please make it fast yung proseso nyo. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, kung may natitira pang DSWD National, meron pala akong isang huling follow-up question sa kanila. Meron po ba? Yeah, go ahead, Senator Risa. Ang tanong ko lang po, or baka pwede rin may input din ang Socorro MSWDO, kung yung mga miyembro ng SBSI ay ma-determine na naging biktima ng human trafficking, tama po ba na entitled din sila sa assistance at benepisyo mula sa gobyerno para tulungan sa kanilang rehabilitation at saka reintegration? Yes, sino tatanong natin? Senator Risa. Taga DSWD sana DSWD? po.
nandun pa sa loob, may kinakausapan. Maybe you can shift your focus muna dito. Opo. Salamat ka, Mr. Chair. Sir Kent, Kent Steven Consigna, dun po sa ipinakitang letrato ni Chair kanina, kasama po kayo doon? Opo, ma'am. Kasama ko, ma'am. Kasama po kayo. Tapos, kayo po ay miyembro ng pangalawang antas ng Soldiers of God, yung Cluster Agnus po. Po? Cluster Agnus. Cluster, yun po. Cluster Agnus. Opo. Meron din po kayong marka tulad ni Jeng, Ito po. Sir Jeng kanina? Meron. At lahat po ba ng miyembro na nasa kapihan ay may ganyan? Hindi lahat, ma'am, kasi yung iba dito lang kinukuha ng dugo. Sa daliri. Sa daliri. Pero sino-sino po yung may ganong Yung- tattoo or marka? Sabi nila, ma'am, yung matatapang daw magpalaslas daw sa braso. Okay. So, last po yan. And then kapag humihilong na, yun na yung balat. Oo. Yun na yung Tapos yung scar. dugo po, ma'am, sinisignature namin gamit yung balahibo ng manok sa may papel. Okay. Sinisignature niyo yung dugo niyo sa papel. So parang ginagaya ba yung katipunan noon? Hindi ko alam po, ma'am, Hindi niyo pero alam. ganun po yung ginagawa. Okay. Lahat po ba ng levels ng Soldiers of God may ganon? Depende po, ma'am, depende po sa Yung matatapang. matatapang po na nagpapahiwa. Pati po ba yung mga bata sa fetus, Opo, 6 to opo, 7 may- years old, may ganon na? Ang alam ko po, yung mga bata sa kamay daliri lang po. Sa kamay, sa daliri. Okay, salamat po, Sir Ken. Salamat po, Mr. Chair. May dadagdag lang po ako kasi po, Yes. yung pinakauna talagang minors na kinasal doon is yung anak ni Janet. Tapos yung kapartner niya po is kaplaton ko po sa Cluster Agnus. Sa Cluster Agnus po kasi kung nandun pa ako, may 13, hinati-hati siya ng 13 platons. Yung member po is umabot may 30, 20 plus ganun po. Tapos yung partner ng anak niya is kaplaton ko po. Tapos kabarangay ko din po sa Socorro. Ilang taon yung anak ni Miss Janet? Ano po, 12 years old nung kinasal, tapos yung babae pa, 13 yata yun, kung hindi ako nagkamali. Tapos, isa po ako dun, ma'am, sa kinasal, 18 po ako nung kinasal ako ni Senyor Aguila, tapos yung kapartner ko po is lesbian po, 24 years old. Tapos, nangyari po, kapag tatlong gabi di mo makuha yung babae, pinapatawag po. Tapos, yung time po, nung di ko ginalaw talaga yung babae, pinatawag ako ni Senyor. Tapos, sinabihan ako na gahasain ko daw. Dahil asawa ko na daw yan, may authorized na daw ako na gumahasa sa kanya. Tapos, sinutosan niya po si Janet na kumuha po ng tabletas po, yung gamot pinainom sa akin. Kulay, di ko matukoy kung anong gamot yun, pero kulay. Sino Janet? Janet Ahok po. Ahok. Sige. Tapos, yun po, ininom ko naman yung gamot, pero nung kagabihan po, yung pagkatapos kong inumin, wala pa siya masyado epekto. Nung umuwi na ako po, is doon na nag-iba yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, hindi ko na alam kung nung parang lutang ko talaga ako. Tapos, nung kagabihan po is gusto ko pong galawin yung babae, pero hindi ko talaga ginawa kasi wala akong gusto. Tapos, parehas din kami walang gusto kasi pilit kami na kinasal. So, ang nangyari po is, pumunta po ako ng CR, doon po, tapos binasap ko po yung katawan ko, tapos nung bumalik ako, parang bumalik yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, yung sa training po, na yung mga dinidinay nila is, may time din po na may pumutok na baril doon sa function hall, yung tinuruan kami mag-disassemble at mag-assemble, tapos So, totoong baril ito Totoo po kung yun, ma'am. dinisarman nyo at inassemble ulit. opo, tinuruan kami noon. Tapos sa platon namin hindi natapos kasi may pumutok. Tapos pagkatapos nung pumutok yung baril is pinatusok ulo po kami sa may tiles po, ma'am. Ano kayo? Tusok ulo po sa tiles. Bakit kayo pinatusok ulo? Yung bali punishment po, ma'am. Tapos Dahil may pumutok na baril. Sino nagpatusok? Uno. Kasi sila po din doon sila mga staff sa Agnos, sila si Daryl Buntad, si Julian Jubilito, Chicoso. Daryl Buntad. Sino Parang mandasyon din po ni Senyor Aguila. Tapos, parang mandasyon po ni Senyor Aguila na
gawin sa amin yung punishment. Kasi sila yung staff sa amin eh, sa Ginawa mo yan? Magandang hapon, kasama Senator, doon si sir. Ibrahim. Ginawa mo ba? Hindi. Hindi po totoo, sir. Hindi naman totoo. Yes po, sir. Kasi, Ano ang unit mo dati? sa sir, sa RPSP 13 doon sa Adlay, sir. RPSB 13. Yes po, sir. Tusok ulo. Alam mo, ito bata. Sa totoo lang kasi naniwala ko dito eh. Ha? Kasi siya, inosente yan, walang alam yan sa tusok ulo. Ikaw, RPSB ka galing, alam ko, ginagawa niyo yan tusok ulo. So paano siya ngayon mag-imbento ng term na hindi niya alam, ikaw alam mo? Huwag natin maglukuhan. Pareho tayong pulis. Ha? Hindi niya alam yan, term na yan dahil sibilyan yan, hindi yan pulis. Ikaw dating pulis, alam mo yung term na yan. Yung tusok ulo. Tapos yun, dinay mo na ginagawa ninyo yan. Buntad. Yes, sir. Ang ginawa mo, Hindi po talaga, sir. hindi talaga. Yes po, sir. Ilang kayo nung pinagtusok ulo? Marami po. Yung mga kasamahan ko sa Cluster Agnos, nagsisiksikan kami doon sa function hall kasi marami kami. Pupulo ng kulungan namin dito sa baba nito. Ha? You continue on feeling alive at papulo itong kulungan namin. Senator Risa, with your indulgence, you were raising your hand kanina. Sino yung happy dyan? Tumataas ang kamay? Ano sabi mo kanina? Nakapagsalita ka ba? Meron kang gustong sabihin? Yes, Your Honor. Ano yun? For the information of this investigation, Your Honor, regarding on that picture, Your Honor, the Socorro NPS, Your Honor, able to file a case against those identified wolf NP members, Your Honor. Anong kinaso niyo? Anong kaso? For violation of Article 77, usurpation of authority on official function, and violation of Article 179, illegal use of uniforms and insignia, Your Honor. So nakapayal lang ngayon? Na-file na po, Your Honor. Okay. December 2 po, Your Honor. December pa? 2019. Ha? 2019, Your Honor. 2019? Yes, Your Hindi Honor. pa na-resolve ng piskalya? Yung 179, Your Honor, na dismiss Dismiss? lack of jurisdiction, Your Honor. Lack of jurisdiction? Kasi po, Your Honor, yung picture, Your Honor, is nakuha po sa through social media, Your Honor. Sa? Through social media, Your Honor. Social media. Okay. So, there is an intervention of the cybercrime unit, Your Honor. Okay. Thank you. That's all, Your Honor. Thank you. Salamat. Senator Risa? Salamat tayo, Mr. Chair. Napansin ko sa testimonya mo, Sir Kent, so may isa ka pang impormasyon na hindi totoo yung sagot sa akin kanina ni Miss Janet na walang child marriage sa kapihan dahil yung mismong anak niya ay nasa ganong sitwasyon. And then, hindi lang pala pinagpapares yung nasa hustong gulang at saka menor de edad, pero pati yung isang hustong gulang tulad mo noon at yung isang mas matanda pero lesbian na hindi na in love sa lalaki. Tapos pinagpupumilit na kayo ay magtalik, ina-authorize pa kayo na gahasain yung babae. Yung mic niyo po. Opo, ma'am. Yun po talaga yung utos ni Senyor na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. At, Dali, Senator yes, Risa. Mr. Chair. Yung blue na pinainom sa'yo, na tabletas, hindi mo ba alam na Viagra yun? Hindi ko alam kung ano, Ha? sir, pero
ininom ko na lang. Hindi ko Ininom mo? alam kung anong klaseng tabletas yun. Tapos maya-maya, naramdaman mong sumarap na pakiramdam mo. Ha? Most likely, Viagra yun. Hindi ako gumagamit yan, ha? Hindi ako gumagamit, pero alam ko lang na, alam ko, dahil nakikita mo yan, na yung blue pill na yan, is Viagra. Si Juan yung nagbigay. Si Janet Ahok. Ano yung binigay mo sa kanya na blue daw? Anong klaseng Juan yun? Tableta? Sir, sa labing tinuod, kinisiki is Indo ulis dyan ako dito. Pasubaya lang ko, sir. Sige. Indo ulis dyan ako dito sa viewing. Kining bata, sir, sa una, gikagid na siya. Daghan ang mga kagid sa ijang kuan, lawas. Unja na nga siya naho, yung siya na nga. Naaba kay tambal initi. Unja, dito, sir, lahat ko'y tablitas nga, dalasinsi. Ano na? Dalasinsi. Ano yun? Dalasinsi, sir. Dalasinsi. Oo. Okay. Anong kulay? Blue? Sir. Blue kulay? Mura na siya o brown, sir. Brown. Medyo may pagkamaroon. Okay. Oo. Nangadyo ra na siya nagtableta suya na siya ingon nga akong gitagaan og mga bisan usa tableta sa tunga isang pangadyo na, sir. Kaya gitagid na siya sa una, sir. Excuse me po, Mr. Chair, is yung sinabi ko po kasi nung pinatawag kami is hindi po tumatayo yung judge ko, kaya sabi ko nga hindi ko kayang galawin yung babae. Tapos yung binigay po para yung alam ko sa pagkakaintindi ko po is para sa talaga yung pagpagana. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Isang follow-up na lang dun sa sinabi ni Sir Kent. Bukod po kay Patrolman Buntad, sabi din nila, Corporal Achecoso, kasama daw po kayo sa nagpa-tusok ulo sa kanila. Siya nga ba? Hindi po po. Okay po. Mr. Chair, nag-iintay pa ako ng aamin pero okay. At speaking of yung gamot na hindi alam ni Sir Ken kung ano yun na ibinigay sa kanila, follow-up question kay Miss Lovely, Mr. Chair. Yung gamot daw na pinainom sa tatay nyo ay yung dumi ng kambing? Yes po, Madam Chair. So, yun yung sa ospital na pinamamahalaan ni Senyor Aguila o paano po? Opo, gawa po yun ni Senyor Aguila mismo. Gawa ni Senyor Aguila? Opo, ghost copy yung tawag sa amin doon. Tapos may ghost candy po. Yung pupo po ng tayong kanding po, yung ginagisa tapos dinidikdik tapos haluan ng durin po. Tapos parang ginawang candy. Tapos yung isa parang po. Okay, so chemist din pala sila para makapag-formulate ng gamot. Mr. Chair, kung pwede pong matanong si Mr. Edelito Sangco, siya po yung pinuno ng task force na binuo ni na Mayor. Yes, so, nakita kanila. Sila po yung head ng task force. Pwede daw nilang i-present yung structure ng SBSI at yung findings ba ito? Yung findings ninyo tungkol? Yes, your presentation. Your Honor, Please. the legal consultant of the task force will be the one to present. Ando na po ang kopya sa Secretariat. Pwede i-present ni Attorney Dano. Attorney Richard Dano. Dano, you have the floor. Attorney. Good afternoon po, Senator Bato and Senator Rizal Ontiveros and all who are present here. Good afternoon. Base po ito sa mga nakalap na mga testimonies ng mga witnesses. Kaya kinukulit namin para ma-establish natin yung yung structure at saka yung mga practices nila doon sa taas. So this is a collaborative effort of the task force and yung mga documents na nasa amin,
yung mga judicial affidavits there ng mga witnesses. Thank you. May I proceed? The presentation was basically, ito yung outline, list of officers of Socorro Bayanihan Services Incorporated, the Divine Government, heading of the SBSI, yung organizational structure nila, yung mga list of ministries with corresponding ministers, yung list of clusters, yung daily routine nila sa Sitio Kapihan by cluster before Super Typhoon Odette in 2019 to 2021, and then after Typhoon Odette 2022 to present. Yung Mr. Chair, matanong lang. Attorney Dano, bakit po importanteng turning point yung before at saka after Typhoon Odette? Para ma-establish po natin yung pattern of exploitation. Kasi yung mga bata, sa tingin ko, personal kung nakita na parang wala silang pahinga. Doon natin makikita na as early as 3 a.m., gising na sila. And they're heavily, yung structure nila sa yung mga oras, kailan sila gigising, sinong nagko-control ng mga thoughts nila. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you po. May I proceed po? Yes, continue. Yung day off policy, kung kailan sila pwede na magpunta sa baba, o yung foxhole, kung sino yung mag-guard or mag-duty, yung gate pass, insurance policy po. Kasi yun na nga kasi hindi sila pinapayagan, so kailangan may gate pass. And it's also my personal experience po na magpapagawa ng deed of sale. At saka sabihin by 11 a.m. dapat tapos na o unahan kami kasi baka mag-close yung gate. At saka yung 4 p.m. So it's my personal experience po being a lawyer there, staying in the Bocas Grande. So yung list po ng officers nasa naman ito, nasa official announcement po ng SBSI page po. Yung board of directors nila, si Senior Aguila, yung president. Yung vice president, si Mamerto Di Galanita. Yung general manager, si Dinya T. Florano na patay na. Chinga Lia Yamson, yung secretary general. Flordeles Ilandag, yung treasurer nila. Romero Aho, public information officer. Winifredo Bontad, yung peace officer. Karen Sanico Sr., tsaka yung si Jaime Walo, Lelebeth Guma, Florencio Kiban, Alexto Rivas, Oscar Arcalar, Sammy Cordita, Lorlito Digal. Ito yung mga peace officers nila. Yung sa administrative department, Ralden T. Florano, yung executive assistant. Attorney Ralna Dayan de la Peña, yung legal consultant. Maricel Manti, yung accountant nila. Virgie Ocon, yung bookkeeper, Cheryl Sanico, at saka Jessica Galanida, yung mga auditors. Next slide, please. The Divine Government headings nila, Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government, Bagong Gobyerno sa Diyos, Lungsod sa Kapihan, Isla Bocas Grande, Office, ground floor of Function Hall. Ang pangatlo yung organizational structure, ito yung bago. Supreme Divine Minister, Jerin Skelario. Supreme Prime Minister, Romero Aho. Assistant Prime Minister, Rickson Lobapis. Ministers, yung mga list of ministries with corresponding ministers. Interior and Local Government, Mr. Mamerto Di Galanita. Finance and Budget, Flordelis Ilandag. Agriculture, Andres Molianida. Social Welfare and Development, Lilian Dizon. Environment and Natural Resources, Midulina Sihingpi. Trade and Industry, Joel Molianida. Statistics, Jessica Puray. Assessment, Maricel Manti. Sa Health, Gladys May Dizon. Solid Waste Management, Ranel Sabandao. Defense, Winifredo Bontad. Culture and Arts,
Alban M. Yamson, teacher. Deceased na din to. Divine Matchmaker, Rodolfo Aho. Land and Transportation, Larry Liano. Energy and Waterworks, Markel Capistrano. Telecommunication, Melodina Hingpit. Yung legal consultant, Attorney Ralna Dayan de la Peña. Peacekeeper, Winifredo Buntad and Aguila members. Name of hospital. Ito yon, Medica El Salvador Perpetua. Ang administrator, chairperson, si Mrs. Rosalie Sanico. List of clusters, yung Aguila Cluster, Private Army. Karen J. Sanico Senior, yung chairman. Johnny B. Dison, yung battalion commander nila. Assistant Battalion Commander, Gilbert Dizon. Master Trainer, Winifredo Buntad. Number of staff, 20 persons. Agnos Cluster. Joel Molianida, yung chairman. Rene Lubapis, Battalion Commander. Assistant Battalion Commander sinabi pero wala kaming pangalan. Number of staff, 20 persons. Yung sa BUM cluster, Sergio Cobillan, yung chairman. Rocky Lubapis, Battalion Commander. Bonbon Buntad, Assistant Battalion Commander. Number of staff, 18 persons. Shera, Sami Cordita ang chairman. Eugene Ramirez, Battalion Commander. Ferdinand Gambing, yung Assistant Battalion Commander. Number of staff, 13 persons. Sa Dio na cluster, Alan Dizon yung chairman. Edi Paitan yung Battalion Commander. Rujim Beran yung Assistant. Number of staff, 16 persons. Ito yung sa Nursing Mothers, yung Ili na cluster. Maritis Hustol, yung chairperson. Jinky Api, Battalion Commander. Romil Api, Assistant Battalion Commander. Number of staff, 16 persons. Mr. Chair, Attorney Dano, Eli Cluster Nursing Mothers, Yes, mga breastfeeding mothers na nagte-training din at nagsiserve sa Soldiers of God. Yes, ito po sila. May cluster din po ang mga nanay. Number of staff nila, 16 persons. Yes po. Pero yung number of members bawat cluster, Marami siguro hindi namin alam ang hindi numbers. ko alam. Hindi pa More or less, tingin nyo. Well, kasi ang natandaan ko 1,303 children. Pero meron silang binigay sa ilang kanilang counter affidavit na numbers ng population nila doon. Pwede kong tingnan. Ito yung census of Socorro Bayanihan Services 2023. Yung family had 1,238. Yung wife, 1,019. Children 1,303. Sa cluster, yung Aguila, 132. Deo, 385. Agnos, 490. Eli or Perpetua, 552. Bium, 550. Feto, 650. Shera, 801. Galing po ito sa kanila nung nag-file sila ng counter affidavit. Okay, thank you. Please continue. Fetus cluster. Yung chairman nila, si Ralden Florano, walang nakalagay na battalion commander at saka assistant battalion commander. Ito yung sa mga bata sa fetus. Number staff, 20 persons. Sa medic cluster po, Rosalie Sanico yung chairperson, PJ Ray Dizon, battalion commander, walang napangalanan na assistant battalion commander. Number of staff, 34 persons. Ito yung daily routine nila or practices. Before Typhoon Odette, 2 to 5 a.m., humanay. Meron na silang formation. Masi-masi yung military exercises, jogging with rucksack, backpack loaded with gravel, weighing 12 kilos for females, 18 kilos for males. Latecomers are subjected to paddling using ironwood, round timber. 5 to 6 a.m., masi-masi ulit ng military style exercises. 6 to 7 a.m., obstacle race. For the Aguila cluster before Typhoon Odette,
7 a.m. to 7:30 a.m. breakfast at respective residence. Pag 7:30 to 8 a.m. humanay formation may masi-masi. Latecomers are again subjected to paddling using that wood or timber. 8 a.m. to 12 noon. Dito ginagawa ang firearms disassembling, assembling training. Others assigned tasks such as hauling of magkuno lumbers for the furniture business of Cluster Chair Karen Sanico, land preparation using pig mattock, planting root crops, etc. 12 noon to 1 p.m. lunch and siesta at respective residence. 1 to 1:30 p.m. humanay ulit masi-masi military exercise. Latecomers are again subjected to punishment. 1 to 1:30 to 5 p.m. jogging with rucksack, obstacle race. 5 to 6 p.m. relax at the respective residence. Yung Aguila cluster before Typhoon Odette, 6:30 to 7:30 p.m. cluster meeting. Then 7:30 to 8 p.m. dinner at respective residence. 8 to 9 or 10 p.m. formation ulit, masi-masi ulit. And latecomers are again subjected to punishment. Next, ito na yung Aguila cluster after Odette. 2:30 to 3 a.m. Sounds of various songs would be Ibalik mo nga yung last slide. Latecomers are subjected to paddling using iron wood round timber. Yes po. Isipin mo yung magkuno yan, yung iron wood. Round timber pa, pag papaluin ka yan, kasakit yan. Mas masakit pa yun sa bakal. Dahil mabigat yan, iron wood. Please continue. Yes po, thank you. Itong 2:30 to 3 a.m., sounds of various songs would be played in centralized sound system. Merong recorded announcement, child's voice, alas 3 na, 3 times. Yung voice of teenager, umaga na, 3 times. Gising na, 3 times. Voice of gerunds, kayong mga nakatulog pa, gising na. Kayong mga naidlip pa, bangon na. Dahil sa ayaw niyot sa gusto, makikita tayo sa isang napakalaking paglilitis. Kung sino ang makakatunog, panalo. Kung sino ang malilinlang, talo. 3 to 4 a.m. family worship time inside the household. Ito yung silent recitation of the 15 mysteries prayer. Reading out loud of letters from Senior Aguila entitled Pagmata or Gising na. Sabado Igloria, Black Saturday. Dalan sa Kabulakan, Path of Flowers. Ibong Kalapati, Pulang Bangkang Hapuhap, Kadinang Solar. Posisyon sa mga binadlisan or posisyon ng mga pinili. Mr. Chair? Yes, Attorney Dano, ano po yung 15 mysteries prayer? Rosario ba yun? Meron silang sariling ginawang parang rosary, 15 mysteries. Kasi one time pinapasite ko yung mga bata, kasi silang sinasabi na 15 mysteries. So pina-recite ko nung one time nagpunta kami sa NBI. And meron yung 15 mysteries na sinasite nila. Yung prayer nila po. 4 to 4:30 a.m. cluster worship meeting discussing alleged miracles performed by J-Rens. In 4:30 to 5 a.m. humanay ulit, formation at the quadrangle. Latecomers are subjected to paddling using ironwood round timber. 5 to 6 a.m., all forms of hard labor such as gathering of sand and gravel from the shoreline are as the services of the ironwood to be utilized in the furniture business of Karen Sanico, land tilling through pig mattock, planting and fertilizing root crops, any other work assignments. 6 a.m. to 7 a.m. breakfast at the respective residence. 7 to 7:30 may formation na rin, and then magjo-duty sa guardhouse. Latecomers are subjected to same punishment. 8 to 12 noon, proceed to hard labor, volunteer works, and duty at foxhole
yung mga guardhouse nila. 12 noon to 1 p.m. lunch at their respective residence except for those on duty at the foxholes who are bringing their own provisions. Sila lang nagdadala ng sariling pagkain. 1 to 1:30 a.m. humanay, masi-masi military style exercise, and then latecomers are again subjected to punishment. 1:30 to 4 p.m. yung hard labor volunteer works and duty at the foxhole sa guardhouse. 4 to 4:30 p.m. change clothing. 5:30 to 6 p.m. humanay, mayroong formation na rin, and masi-masi military exercise. Latecomers are subjected to same punishment. 6 to 7 p.m. onwards, dinner at their respective residence, overnight sleep. Agnos cluster, the same daily routine practices of the Aguila cluster before and after Typhoon Odette. Sa Biong cluster, the same daily routine practices of Aguila and Agnos cluster before and after Typhoon Odette, except for the firearms disassembling and assembling training. Shera cluster, before Typhoon Odette, 3 a.m. rise up and pray the 15 mysteries. 3 to 4 a.m. humanay formation, may Zumba, tasking for assignment at barracks and for those for volunteer works. 4 to 5 a.m. gathering of gravel for those assigned for volunteer works, and reporting for guard duty for those assigned at the barracks. 5 to 7, go home for those assigned for volunteer work. Those assigned at the barracks shall bring their own provisions. Volunteer works except those reporting for guard duty at the barracks from 7 to 11 a.m. Sa Shera, 11 a.m. to 1 p.m. lunch at the respective residence except those at the barracks. Volunteer works except those reporting for guard duty at the barracks 1 to 5 p.m. After Typhoon Odette, the same schedule of activities before the Typhoon Odette, except that no longer required to report to barracks but the foxhole for guard duty. Sa DU cluster, 3 a.m. to 4 a.m., the same early morning prayer activities with other clusters. 4 to 5 a.m., minor exercises. 5 to 7 a.m., household chores and breakfast. 7 a.m. to 4 p.m., females report for duty at the foxhole. Males pound rocks for gravel. 4 to 4 a.m., males report for duty at the foxhole. Nursing mothers, yung LE clusters, 3 to 4 a.m., the same early morning prayer activities with other clusters. 4 to 5 a.m., minor exercises. 5 to 7 a.m., yung household chores nila and breakfast. 7 to 4 p.m., females whose child have reached 3 years old shall report for duty at the foxhole. 4 p.m. to 4 a.m., male staff of Ili cluster report for duty at the foxhole. Note that Ili cluster was disbanded after Typhoon Odette. The members were reassigned to the cluster of their respective spouses. Fetus, yung fetus cluster, yung children, 3 to 4 a.m. The same early morning prayer activities with other clusters. 4 to 5 a.m., minor exercises. 5 to 7 a.m., household chores nila and breakfast. In classification, ito yung mga classification ng fetus clusters. Twinklers, fetus, 5 to 7 years old. Cubs, fetus, 8 to 10 years old. Junior fetus, 11 to 12 years old. Mr. Chair. Yes, go ahead. Attorney Dano, akala ko kanina nung nagte-testify si Sir Jeng na yung fetus, ganyan, hanggang sa bagay, pre-teens naman yung 12. Pero ano